Now, ngayon naman, tayo tutuloy at ang ating pag-uusapan, Jesus came to save. Glorify Him. Now, napakaganda ho, pagdating nyo sa chapter 12, isa sa mga talata doon, na talaga ang lakas ng pukaw ho sa akin, sabing ganoon, and Jesus answered them saying, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Yang talatang yan ay napaka-importante. Yan po yung napaka sa akin, napaka-pivotal po yan. Bakit? Kasi una-una, isipin natin, sabi natin, Jesus must be glorified because He came to save. Ano bang ibig sabihin yan? Para magkaroon tayo ng theological foundation, ganito ho yung kwento ng buhay. Sabi ni Jesus, look at the words, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many. Pag narinig niyo yung salitang ransom, ano po naaalala ninyo? Siyempre, pag narinig niyo yung ransom, kidnap yan. Kailangan may bayaran para mapalaya. Tama ba? Ngayon, ito hong ransom na ito, hindi lang basta kidnap. Meron na hong kamatayang nangyari. Noon pa lang sa lumang tipan, when the Lord told Adam, sabi niya, pag kinain mo tong bunga ng puno na ito, you will surely die. Yun ang nangyari. Kaya theologically speaking, itong sabi ni Paul sa Romans, when Adam sinned, sin entered the world. Adam's sin brought death. So death spread to everyone, for everyone sinned. Naalala niyo? Now, yes, people sinned even before the law was given. But it was not counted as sin because there was not yet any law to break. So sabi niya, nung wala pa yung law, during the time of Moses, hindi pa dapat kasalanan niya kasi wala pang law eh. Pero sabi ni Lord, hindi niyo naintindihan. Sabi niya, still, sabi niya, everyone died. From the time of Adam to the time of Moses, even those who did not disobey an explicit commandment of God, as Adam did, now Adam is a symbol, a representation of Christ who was yet to come. Ano sinasabi niya? Sabi niya, kahit wala pa yung law nung time na yon, ang katotohanan, lahat namamatay. The mere fact na namamatay ang tao, it only means yung sin nasa mundong ito. Okay po? Mamamatay ang lahat, walang exempted. Mabuti na lang, last week sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he dies, he will live. Di ba ang gandang excitement? Sabi ng Lord, yes, mamamatay lahat. Pero dahil kay Jesus, sabi niya, tinan niya, but there is a great difference. May malaking pagkakaiba sa pagitan ni Adan, yung kasalanan ni Adan, at ang, sabi niya, hindi karapat-dapat na regalo para sa atin ng Diyos. Sabi niya, for the sin of this one man, yung kasalanan ng itong tao na ito, si Adan, nagdala ng kamatayan sa marami. At sabi niya, sabi nga doon, itong regalo ng Diyos na kamanghamanghang biyaya, sabi niya, ang regalo ng kapatawaran sa marami, bagamat ito ay sa magitan ng isa na namang lalaki, si Jesucristo. At ang resulta, ang libreng regalo ng Diyos, ibang-iba sa resulta ng kasalanan ng isang tao. Sabi niya, for Adam's sin led to condemnation. Yung kasalanan ni Adan, nagdala sa atin sa kondemnasyon. Pero, ang regalo ng Diyos, nagdala sa atin sa pagiging tamang relasyon sa Diyos. O, isipin niyo yan. So, sa madaling salita, kasi ganito yan, dahil sa kabanalan ng Diyos, hindi pwedeng mabuhay ang tao sa kanyang harapan. Nagkakaintindihan. But because of Jesus, yan po ang nagdala ng kaligtasan, binalutan niya ho tayo ng katwiran, ng kanyang sariling katwiran, in order for us to stand before the Lord. Yun ang dahilan kung bakit kapag umaawit ka sa Diyos, lagi mong iisipin, wala dapat akong karapatan nito. Sa totoo lang, hindi ako dapat umawit sa Diyos, kasi napakabanal niya. But because of Jesus, you were given the privilege to even sing before Him. Amen po? Hello? Pati yung pag-upo sa upuan na yan, ginawa mo na ang higaan. Sa totoo lang, to be seated before the very presence of God, wala tayong karapatan. And alam niyo po, we are so helpless nung nangyari yan. For while we were still helpless, at the right time, Christ died for the ungodly, but God demonstrated His own love toward us in that while we were yet sinners. Sa verse 10, pag narinig niyo, enemies of God, Christ died for us. Yun ho yung pinaka-foundational theology nito. Na sinasabi ng Panginoon, none of us is qualified before the Lord. Every one of us will die. Every one of us dies. Ano sabi ng Lord?
but because of Jesus, He came to save us. Nagkakaintindihan tayo? Ngayon, paano tayo makatitiyak na ganyan? Paano makakatiyak na yung kamatayan ni Jesus ay talaga magbibigay buhay sa atin or makapagliligtas sa atin? Ito ho ang kwento. Because Jesus is glorious King. Natanggal ho yung King, pero He is a glorious King. Paano nangyari yan? Simulan natin sa John chapter 12. Balik na tayo sa 12, no? On the next day, the large crowd who had come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem, sabi ganon, took the branches of the palm trees and went out to meet Him, and began to shout, Hosanna, blessed is He who comes in the name of the Lord, even the King of Israel. Now, listen to it. Imagine niya, ilan tayo dito? Sabihin natin mga 10,000. Ito, hindi lang 10,000 yung large crowd. According to some studies ng mga scholars, there were about 2.5 million people going to Jerusalem. And they were gathered to Jesus. They were crowding. At isipin niyo senaryo, nagkakagulo. Talagang nagkakalapitan sa Lord. Oh, yun naalala niyo nangyari doon kabakailan lang sa tapat ng US Embassy. Daming tao. Nataranta yung mga polis, tama ba? Nataranta. Isipin niyo ito kung kayo yung mga Romans, biglang ang daming tao and they were shouting, Hosanna! Blessed is He who comes in the name of the Lord. Alam niyo yung kantang yun, yung Hosanna na yan. At meron pa mga palaspas na dating, na dala. Yan po ay tuwing nagdiriwang sila ng Feast of Tabernacle or Passover or dedication. They were expecting the coming of the King. Nag-iintay sila sa pagdating ng hari. Nakakatindihan? Yang word na Hosanna na yan, ang ibig sabihin niyan, Lord, save us. Salvation is now. Salvation now. Salvation now. So they were saying, eto na ang kaligtasan natin. And imagine, at that time, nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng Roma. Tama? Ibig sabihin, alipin sila ng Roma. Nasusundan niyo po ba? Biglang nagsisigaw ka, eto na ang kaligtasan! Eto na ang kaligtasan! Diba? Purihin ang Diyos! Yun ang sumisigaw sila. Ang ingay-ingay. Ang sabi niya, so these things His disciple did not understand at the first. Di na maintindihan. Kasi itong mga disciple na to, talagang utak nila, ito na yung hari and we will be His assistants. Naalala niyo, tatalo pa sila, sino sa kanan, sa kaliwa? Kasi, wow, ito yung magiging hari, ako yung assistant, nandito sa kanan, wow, big time to, sarap, saya-saya nito. Parang ganun nangyari eh. Pero sila nalilito ngayon, bakit? Kasi sa chapter 11, sabi niya, mamamatay siya. Kaya sabi ni Thomas, sama na tayo para mamatay tayo kasama niya. Di ba? Nakawa ninyo? Sabi niya, bakit sabi niya, mamamatay siya. Tapos ito siya ngayon, sinasalubong siya, nahari siya. Nalilito na kami, totoo, nangiintindihan. So hindi lang maintindihan. But when Jesus was glorified, then they remembered that these things were written of Him and that they had done these things to Him. Now, listen. Now, tuloy tayo ha. Tingnan niya ha. Kaya, now, ito ngayon ang hindi lang naintindihang bahagi. That Jesus first had to suffer. Kasi sabi niya, now my soul has become troubled. And what shall I say? Father, save me from this hour. For this purpose, I came to this hour. Can you imagine? Here is Jesus Christ. He was now being presented as the very sacrifice to bring peace. Sabi niya, mamamatay na. Ito na, this is the chance. Ano, Lord, ligtas mo ako. Kasi napipicture niya na kung ano mangyayari. Sa atin, hindi natin masyado mapicture. Napanood natin dati yung Passion of the Christ, tama? Nag-iiyakan tayo dahil grabe, kakatakot. Pero, isipin niyo kung kayo si Jesus and you exactly knew what will happen. Yung pinakita ni Mel Gibson, wala pa yun. Hindi pa talaga totoo yun. Sabi ni Jesus, magiging kasalanan na ako. Mahihiwalay ako sa tatay ko for the first time in my life. Sabi niya, mangyayari to, pero sasabihin ko sa tay, ligtas mo ako. Hindi, kaya nga ako nakaparito eh. Titiisin ko to lahat para sa Kanya. Para sa Kanya. Pakituro mo yung katabi mo, para sa'yo, sabi mo. Para sa'yo, titiisin niya lahat yung pain na yun, para sa'yo. And tuloy tayo. And sabi niya, Father, glorify your name. Then a voice came out of the heaven, I have both glorified it and will glorify it again. Kinonfirm ng Diyos, God Himself spoke. And sabi ng mga crowd, we heard Him saying that it had thundered. Others were saying, an angel has spoken to Him. And sabi ni Jesus, Jesus answered and said, this voice has not come for my sake, but for your sake. Parang sinasabi ni Lord, I'm confirming my calling upon you. And let me tell you this, sabi niya, the judgment of this world has come. Sabi niya, now the ruler of this world will be cast out. Ano sabi niya? And he who sees me sees the one who sent me. I have come as light into the world so that everyone who believes in me will not remain in darkness. If anyone hears my saying and does not keep them, I do not judge him, for I did not come to judge the world, but to save the world.
Sabi niya, hindi ka para i-condemn. Sabi niya, at kung paano kung i-reject siya? If he who rejects me does not receive my saying, has one who has judges him. Hindi ako. Sabi niya, the word I spoke is what will judge him at the last day. Dating yung araw na yon. Hindi ngayon, maaaring sabi, oh, wala naman, di mo gagawa ni Jesus. Huwag ka mag-alala. On the final judgment, sabi ni Lord, yung mismong sinabi ko sa iyo will bring judgment to yourself. And look at this. For I did not speak on my own initiative, but the Father himself who sent me has given me a commandment as to what to say and what to speak. I know that his commandment is eternal life. Therefore, the things I speak just as the Father has told me. Ano sinasabi ni Jesus? Here is the Jesus. His very nature is God. He came to suffer for you and me. Nakakaintindihan po. In order for what? He came to save us. Kaya sabi niya, glorify Him. Okay po? Pero itong problema, now that we have established that Jesus is a glorious King, worthy of all glory, anong ibig sabihin ng glory? Kayo po, naisip niyo ba yung glory? Alam niyo, ang salitang glory, ang hirap ipaliwanag yan. Parang kasi ganito yan eh. Parang, pag sinabi mong badminton at isang tao hindi pa nakakakita ng badminton, madali-dali mo sabihin ang badminton ay mayroong net yan sa gitna, pinaglalaroan niya ng isa o dalawang tao, tapos isang tao sa bawat magkalabang court, tapos mayroon siyang raketa, ikikwento mo kung ano yung raketa, tapos may shuttlecock, madali-dali pa, tama? Pero pag sinabi mong, yung glory, ano yon? Yun. Ang hirap ipaliwanag. Nagkakanindihan tayo. Hindi siya madaling paliwanag. So pero, ang ganda dito, God showed us verses to help us understand what it really means. Now, tingnan niyo ha. So ano sabi ng Lord? When one called out to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Tama? The whole earth is full of His glory. Now, kung ang Diyos ay holy, 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 yung word na holy, kaya tatlo yan, para maintindihan natin, walang holiest sa salitang Hebrew. Sa atin, di ba, pagka pinakabanal, ganyan. Banal, mas banal, at pinakabanal, parang ganon. Sa kanila wala, inuulit ang 3 beses. Pag talagang napakasukdulan ng banal, banal, parang ganon. Nakakaintindihan? Ngayon, itong banal, pag inisip ko, sabi niya, kung si Lord ay holy, dapat let the whole earth be full of His holiness. Tama ba? Bakit glory? Anong ibig sabihin nun? Sabi niya, dapat, kung naintindihan natin ang Diyos ay holy, ibig sabihin ng word na holy, set apart, meaning wala siyang kapantay. Walang pwedeng tumayong representative niya na hindi niya kapantay. Kaya pag sinabi mong Jesus is the exact representation of God, the very image of God, si Jesus lang pwede dahil kapantay siya. Nagkakaintindihan? So ano, how will I glorify God? Para mabilis natin may discuss yan. Tandaan niyo to. LOL. Ano yung LOL? Laugh out loud. Naalala niyan? Pag sinabi mo laugh out loud, walang hiya-hiya. Pag kumatawa ka, bigay todo. Hindi yung, kakatawa ka, grabe. Hindi ganon. Pag tumawa ka, todo. So ano ibig sabihin yan? Now, I use that particular illustration para lang maalala nyo, todo to. Ibig sabihin, lavish devotion. Pag sinabi mong lavish devotion, parang pag-aaksayang devotion. Parang inaaksaya mo. Parang yung word na, todo na to. Kahit na parang sayang. Walang ganun, walang panghihinayang na parang nag-aaksaya. Yun na eksaktong ginawa ni Mary. Kaya sabi ni Mary, tingnan nyo ha, Jesus therefore 6 days before the Passover. Baka malito kayo sa Mark, sa Matthew, 2 days before the Passover. Ang difference nun, itong 6 days when He came to Bethany. Pero yung 2 days was the supper. Okay? Hindi naman sinabi na on that very day, nagkaroon na ng supper. Maybe something else happened. Kaya sabi nga nun, so they made Him a supper there. And Martha was serving, but Lazarus was one of those reclining at the table with him. Sabi mo, di ba doon sa Matthew, sa Mark, di ba ang nagpe-prepare si Simon the leper? Baka malito na naman kayo. Yung Simon the leper, hindi sinabing sa bahay ni Lazarus ginagawa to. Kaya nga, Lazarus was one of those reclining at the table. Kasi doon, ang kanilang culture, they welcome visitors as a community. Nakakaintindihan? So most probably, napagaling din si Simon na dating leper, pinagaling din on the very same period, kaya doon nag-celebrate na may mas malaki siyang bahay. Nakakaintindihan tayo? But Martha was also there serving. Ngayon, Mary then took a pound of very costly perfume of pure nard,
anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. Wow, ang bigat na sabi nga nun. But Judas Iscariot, one of his disciples who was intending to betray him, said, why was this perfume not sold for 300 denarii? Sa Mark at saka sa Matthew, sabi, more than 300 denarii pwedeng ibenta. So sabi niya, and given to the poor people. Now listen, bago ko ituloy yung kay ano, mapapansin ninyo, itong si Mary was willing to pour out the most expensive perfume that she has. Ibig sabihin, ito pinakamahal to, yung para maintindihan nyo, yung 300 denarii, total na ng sweldo ng isang tao yan. Hindi sa Pilipinas ha. Sa Pilipinas, mababa. Halimbawa sa western side, sa side nilang ganyan, ang mga sweldo, let's say 1 year, mga $24,000. Na-imagine nyo na. Magkano sa piso? More than 1 million. Tama? Kasi times 48 eh. Okay, so more than 1 million. Ibinuhos lang. Yang pabango na yan, imported pa yan, galing sa Himalaya ng India. Gawa sa root, na talagang ginawang yung oil niyan, pinigatas ginawang pabango. Ginagamit yan, pag may mga namamatay na tao, pag may namatay, pakonti-konti lang, hindi mo bubuhos lahat. Ito, binuhos niya lahat. Halos kalahating kilo ng pabango, binuhos. Kaya imagine mo, kalat sa buong kwarto. Ang bango. Di ba? Yung bango na yun, ngayon tuwing makakaamoy ka na mayroong patay, maamoy mo lang sandali, maaalala mo lagi si Jesus. Naintindihan niyo yung sabihin? Ngayon, itong si Judas naman, sabi niya, ba't di na lang binigay sa mahihirap? No? Tapos, ang totoo niyan, sa Matthew, sa Mark, nag-agree din yung mga disciple. Oo nga naman. Kaya all the disciples ang term doon. Now, bakit kayo sabing gano'n? Tingnan niyo sabi Judas, he said this not because he was concerned about the poor, but because he was a thief. And he had the money box he used to pilfer what was put into it. Now listen to this. Dalawa lang yan. Are you giving a lavish devotion? Or you're always thinking of what you can get? Maraming tao, when they serve God, they're always thinking, Lord, kung sinilb na kita dapat i-bless mo ako. Sinirb na kita, dapat i-bless mo ako. Ang ugaling ganyan, Judas. Ulitin ko ang mga Judas, tuwing may gagawin, laging iniisip anong pakinabang nila. Dapat yung maintindihan si Judas kaya nagkaganyan. Kasi he was expecting Jesus to be the Messiah or expecting to be the king. And iniisip niya, I will invest my 3 years of life with Judas kasi siyang hari. And one day I would be leading with him. Tama? Kanya lang, every time Jesus would speak about his death, he got so frustrated. Sabi niya, I need to recover from my past, parang mga losses. Bawiin ko na, sayang naman. Nakawin ko na yung makukuha ko. Kasi sayang yung 3 taon na sama-sama ako kay Jesus. So nagnanakaw na siya. Maraming ganyan. They don't serve God. They're always thinking, kung pupunta ako dyan, ano ba mahihita ko? Hello? Narinig niyo na ba yan? Kung gagawin ko yan, ano naman pakinabang ko dyan? Ayan. Sino ulit yan? Si Judas. Kaya pag narinig mo yan sa mga kasama mo, ay, ayoko yan. Huwag mo sabihin, Judas ka. Huwag ganon, tahimik ka lang. Oh Lord, iligtas mo si Jude. Ganon na. Kasi ganon tayo Ganon tayo. Kaya alam nyo, itong Mary, doon mo malalaman na naintindihan mo yung glory ni God. Bakit? Buhos ka. Hindi ka nagbibilang. Ang taong bilang ng bilang, hindi nakikita ang kalwalatian ng Diyos. Nagkakaintindihan po? Kaya nga nung sabihin sa akin ng Diyos, ibigay mo yung ipon mo sa kotse para sa akin. Bigay. Bakit? Hindi ako nagbilang ako noong una kasi may pagkahudas din akong konti Hanggang kinausap ko ng Diyos, ano ka ba? Opo, patawarin niyo po ako. Gusto po akong maging Mario. Mario. Pangit naman, sabihin kong Maria, di ba? Diba? Kaya, Lord, sunod ka na naman sa Lord. And recently, gano'n na naman, kinausap naman ang Diyos. Sabi niya, tulungan mo yung kapatid mong ito. Lord, mas marami pa silang pera kaysa sa akin. Hindi issue, kung may pera siya, wala ang issue, sumunod ka sa akin. Yes, Lord, iyo to. Naku, yung sabihin, hindi kayo compute. Yes, pwede ka mag-compute kasi nag-struggle ka. Pero if you truly understand the glory of Jesus, buhos. Hindi yung, grabe, kung pupunta ako ng D-group, grabe oras ko yung traffic. Tapos, ano oras ako makakauwi niyan? Dalawang oras ang tulog ko. Madadagdagan pa ng isa pag nagdito ka sa service. Sa oras din ako nagsasalta. Bilang ka ng bilang. Ano ka ba? Kung sa Diyos ang isip mo, for His glory, hindi mo iniisip yung bilang.
I have so many friends like that. Tuwan-tuwa ako, blessed na blessed ako. When they think, pag lumapit ako, kapatid, kailangan ko saan ito for gagamitin ko para sa Lord. Oo, sige, gamitin mo. All out, walang pag-uhusga. Inaabuso kami. Siyempre, hindi ko maaabusuhin. Kung mo mapagbigay sila, hindi ko abusuhin. Kaya lang, doon ko nakita yung puso nila for the Lord. Hindi ka nahihiyang magsabi, pag alam mong para sa Diyos naman talaga. Nakuha niya sabihin, pero never mong aabusuhin. Bakit? Si Lord, mas alam niya kung talagang siya nag-glorify. But my point is this. Tingnan niyo na lang itong building na to. To many would say, grabe namang gastos. Sana binigay nila sa mahihirap. You do not count for the Lord. Kasi bakit? Whenever you give God the glory, the primary importance, hindi ka nagbibilang. Amen po. Isipin mo kung bilang ka ng bilang, tapos ikaw naman bilangan ka ng Lord sa hininga mo, malakas ka gumamit ng hangin, bawasan ko nga yan. Yung oxygen sandali. Ganun ka bigla. Diba? Minsan ganun tayo bilang tayo ng bilang yun, hangin pa lang yun. Yung buhay ni Jesus. Okay? Now, listen to this. Pangalawa, huwag natin kakalimutan, opportunity. Sa madalit salita, yung pagkakataon maging maliwanag sa atin. Tinasabi niya, therefore Jesus said, let her alone, so that she may keep it for the day of my burial. Sabi niya, for you always have the poor with you, but you do not always have me. Sabi niya, ang punto nito ni Jesus, alam mo, hindi niyo ako lagi kasama. You see, there is Mary, she may have not known this, but she's preparing my burial. Kasi sabi ko sa inyo, yung pabango na yung ginagamit yun, mabango talaga yung para sa mga patay. Para pag nililibing na. Pero pa kaunti-kaunti lang, hindi ganun karami. And sabi niya ganun, hinahanda niya na ako. Kaya sabi ng Bible, so Jesus said to them, tinan niyo for a little while longer the light is among you. Walk while you have the light, so that darkness will not overtake you. He who walks in the darkness does not know where he goes. And sabi niya, while you have the light, believe in the light. Sabi niya, huwag niyong sayangin ang panahon. Ang bilis ng panahon. Katulad nga kanina, nagulat ako, birthday ng pamangkin ko, 13 years old. Sabi niya, 13 years old, ang bilis ng panahon. Ako nagkasal sa magulang yun hindi yung panganay na anak, paunsong anak. Sabi ko, tanda ko. Nung kinasal ko sila, 13 ako. Joke lang. Biro lang. Sabi ko, ang bilis ng panahon. Sabi ko, laki na ng anak mo. Tapos bigla ako naisip, ang bilis talaga ng panahon, Hindi mo namamalayan. Sabi ni Lord, huwag mong sayangin ang panahon mo. When will you give your best to God? Pag matanda ka na, pag nag-retire na lang ako, pag okay na ako dyan, hindi na pagtapos ng trabaho ko, o pagtapos ng exams ko, pagtapos na ako mag-aaral, susunod na ako sa Lord. I'm telling you, if you cannot do it now, you will never do it. You will never do it anymore. Nagkakadinyan. Patuloy tayo. So be careful, sabi ng Bible, how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Make the most of every opportunity in these evil days. Don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do. Anong gunang pinagagawa sa'yo ng Diyos? Ano pinagagawa niya sa'yo? Intindihin mo mabuti. Don't waste your time. Don't just keep on doing things. Understand, Lord, what is your priority in my life? What do you want me to accomplish? Ang tagal ko, isipin nyo basketball ka, practice ka, na para kang Kobe Bryant, spending every day, practice, nakakashoot ka 3 points, nakakadunk ka na. Ang height mo, 4'11". Ang laki na, sayang! Hindi ko sinasabing wala kang pag-asa mag-basketball ng 4'11". Maybe sa junior NBA. Pero hindi. If you're dreaming to become an NBA player for the Lord, isipin mo yung height mo. Huwag mo sayangin. Intindihin mo. Understand what God has given you and understand what He wants you to accomplish in your life. What's the point of gaining the whole world and it is not what God wants you to have? Yan ang pag-isipan natin mabuti. Di ba? Kaya sabi ng Lord, tingnan nyo kailan ka susunod sa Lord? Farmers who wait for perfect weather, never plant. If they watch every cloud, they never harvest. Kaya sabi niya, kung naghahanap ka ng magandang kondisyon bago mo gawin, it will never come. You will never do it. Okay po? Nagkakaintindihan tayo? Good. Now, finally, your life. Not only the opportunity, not only your time, sabi niya, but your life. Ano sasabi ng Diyos? If you want to really glorify me with your life. Kasi sabi ni Jesus, he who loves his life loses it. And he who hates his life in this world will keep it to life eternal. Nasabi niya, if anyone serves me, he must follow me, and where I am, there my servant will be also. If anyone serves me, the Father will honor him. Ano sabi ni Jesus? Sabi niya,
Yes, your life is important. But if you are to compare, kung ihahambing mo yung pag-ibig mo sa akin, para kang galit sa sarili mo. Alam nyo, iba-ibang mga terminology ginagamit natin. Ito na sa simpleng buhay lang ganito. Ako, dahil mahal ko sarili ko, pag ako binastos ng anak ko, anong common reaction ko? Mahal ko sarili ko. Upakan kita. Ha? Ano pinagmamalaki mo? Tama? But if you love Jesus more than your life, titiisin mo na yon. Gagawin mo yung nararapat dahil mahal mo si Jesus more than yourself. Kaya nga minsan pag nainis ako, hindi mo ako kilala anak, parang mo nang pag ito pinagdiangkitan talaga. Diba? Kasi para maintindihan nyo paano kami pinalaki, hindi masama ang tatay ko, mahal kami ng tatay ko, kanya lang ang problema ko, tatay ko, nung hindi pa rin siya Christian, hindi niya rin alam paano ang tama. Ginugulpi talaga rin kami. Ikaw talaga, pong, pong, pong. Hindi mo alam kung ano tatama sa'yo. Basta tumatama na lang anong nangyari. Grabe! Kaya siyempre, anong gagawin ko pag ako na? Di ganun din. Kaya lang siyempre naging Christian tatay ko, nag-iba siya, ako naging Christian na rin. Hindi agad nagbago. Bigla ito na, sabi ko, Lord, ito yung normal kong solusyon eh. Dati ganun din, pagka kinata ko, habulin kita, ano? Yun ang sarili ko, mahal ko sarili ko eh. Gusto ko ipamukha sa kanya, magaling ako. Pero dahil mas mahal ko na si Jesus, Lord, kayo nang bahala sa kanya. Di ba? Nagkakanindihan tayo? Hindi lang yung parang, mamamatay na ako para kay Lord. Okay, totoo yan. Part yan. Pero doon na lang tayo sa pang-araw-araw na buhay. Yung mga desisyon na pinipili nating reaksyon sa buhay, because we love Jesus, titiisin na natin nasasaktan tayo. Kasi mas mahal natin si Jesus kaysa sa ating sarili. But eventually, look at the words, if anyone serves me, he must follow me, and where I am, there my servant will be also. If anyone serves me, the Father will honor him. Di ba? Si God pa ngayon na mag-o-honor sa'yo. Can you imagine? Not people, but God Himself will honor you. What a reward. Nagkakatindihan? There's nothing like it. Walang kapantay. Sabi ng Lord, kaya gusto ko mag-end sa ganito. Narinig niyo itong kanta na to. Kasi every time na binabasa ko John chapter 12, itong kanta na to, naaalala ko kasi paborito ko po ito, kinanta ni Steve Green. Hindi ko kakantahin mamaya konti. Sabi niya, ang kwento niya, minsan isang babae, simpleng babae lang, dahil natulak siya ng pagmamahal niya kay Jesus, binuhos niya ng walang pasintabi yung kanya pong yung kanyang pinaka-importanting pabango. Kahit nahukotsain siya ng mga tao, isipin niya babae, pouring your perfume to Jesus, to a man. Ano isipin kagad ng ibang tao? Grabe naman yan, pa-cute naman yan. Sa term natin yan, forgive me for the term para lalong maintindihan, ang landi naman yan. Tama? Tama ba? Parang, pero hindi niya naiintindi yun. And once it was broken and spilled out, fragrance, kumalat sa kwarto, like a prisoner released from his shackle. Kasi sabi niya, broken and spilled out just for love of you, Jesus. My most precious treasure, love is on thee. Broken and spilled out and poured out at your feet in sweet abandon. Let me be spilled out and used up for me. Nang nakalimutan ng tao, yung picture na yan is a picture of what God the Father did to all of us. Sabi niya, Lord, you were God's precious treasure, His love and His own perfect Son, sent here to show me the love of the Father. Just for love it was done. And though you were perfect and holy, you gave up yourself willingly. You spared no expense for my pardon. You were used up and wasted for me. Guys, listen to this. He gave everything to us. And He deserves our everything. Amen po. Yung todo. Kaya nga laugh out loud eh. Todo. Walang pigil-pigil. Todo. Tayo pong lahat ay yumuko sandali at pumikit. Mga kapatid, alam mo ang totoo mong katatayuan sa Diyos. Ito ang totoong Kristyanismo. They see the cross clearly and they understand the glory of Jesus. That He died for you, He rose again for you, so that your life will no longer be yours, but for His purpose, for His glory and honor. Handa mo bang ibuhos ang devotion mo sa Kanya? Hindi yung pakonti-konti lang. Handa mo bang ibigay maging bawat pagkakataon na talagang luwalatiin siya? Maging sa trabaho mo, sa pag-aaral mo, sa bahay, pagiging ina, pagiging tatay, pagiging ama, pagiging asawa, pagiging kung ano mang binigay sa iyong pagkakataon ng Diyos, are you willing to honor Him and glorify Him?
at higit sa lahat ng iyong sariling buhay, that whatever decision you make, whatever you do, you're always thinking, importante ka sa akin, Lord. Mas importante ka kaysa sarili kong buhay. Kapatid, kilala mo kung sino ka. Kung yan ang totoong loobin ng puso mo, na mabuhay dahil mas importante ang Diyos sa iyo, mas importante si Jesus sa iyo kaysa sarili mo, pwede bang tumayo ka mula kung saan ka nakaupo ngayon? Tumayo ka, sabi mo, Lord, tatayo ako dahil mas importante ka sa akin. Na gusto ko pong ipahayag sa lahat ng tao at maging sa sarili ko, na kahit nakakahiya, tatayo ako dahil mas importante ka sa akin. Yes, it's between you and the Lord. Huwag mo muna isipin katabi mo. It's not about them. It's not what they will tell you. They will tell about you. It's between you and the Lord. Hindi ko tinatanong kung Christian ka o hindi. Ang tinatanong ko right now, ang issue, it's between you and Jesus. Lord, I want to glorify you. I want to lavishly show my devotion to you. I want to use every opportunity for you. And I pray, Lord Jesus, that I will treasure you more than my own life. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. At para sa lahat ng tumayo, mangyari lamang, sabi mo sa Panginoong Hesus, patawarin mo ako. Kung hindi man ako naging todo sa inyo sa lahat ng bagay, tulungan mo po ako na sa bawat pagkakataon, sa bawat Panginoon Diyos, desisyon na aking gagawin, maipahayag na mas mahal kita kaysa sa aking sarili. Salamat po, Panginoong Hesus, na sa lahat, maging sa aking pagtatrabaho, maging sa aking pag-aaral, maging sa aking Panginoon pagbabiyahe, sa pagdadrive, sa lahat ng aking ginagawa, maging sa aking pagluluto, sa bahay, pangangalaga ng mga anak, sa lahat ng pinagkatiwala mo sa akin, ipahintulot mo na ikaw ang kalwalatian mo ang makita, na tunay na maluwalhati kita dahil importante ka sa akin, kaysa pa sa sasabihin ng tao, kaysa pa sa sarili kong kagustuhan. Allow me to die daily, Lord Jesus, for you. I know it's only by your grace. I know only by your mercy. Thank you, Jesus. Tulungan mong kalimutan ko, Panginoon, yung nakakahiya, walang oras. Kundi, Lord, ang lahat ay sa iyo. Kung paano mo gagawin, kung paano mo gagamitin, tulungan mo na makiisa ako sa iyo. Salamat, Panginoon. Aming Amang Banal, nakikita niyo po ang bawat isang nakatayo. Thank you, God, for their willingness, Father God, to offer their lives to you and to commit their lives to you, Father. I pray that as you promise that you will honor everyone who serves you, I pray, Lord Jesus, allow all of us to really experience such honor that comes from you. That when the day comes that we will face you, Lord Jesus, we will truly hear you say, well done, good and faithful servant. Thank you, God, for this privilege. And I know it's not in our merits, but all because of Jesus who died on the cross for us. And all because of Jesus who rose from the dead. Hallelujah. Lord, may we always glorify you moment by moment. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 God bless you.